Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasiyasat worldwide. Ngayong araw ay magbibigay ako ng talakayan, reaksyon at opinion hinggil naman sa patutsada ng ilang tropa na nababasa natin kung saan iginigiit nila na nakinabang si BP Inday Sara kay PBBM noong nakaraang eleksyon kung saan nakakuha siya ng 13 million na boto. Kasi that time nakakuha din ang ating Pangulo ng 31 million dahil nga siyempre nagtandem sila. Guys, I beg to disagree. Kasi unang-una nasubaybayan ko ang political career ng ating Pangulo since pumalaot siya sa national position. Nung nanalo siyang senador, less than 15 million, wala pa nga yatang 14 million na boto ang ating Pangulo. Ganun din nung lumaban siya na Vice President. Nung kalaban niya si BP Robredo, wala din. Kaya nga natalo siya kay BP Robredo. Another thing, noong kumandidato si Amy Marcos, si Manang Amy, wala din 15 million na boto yan. Di ba, pagkwintahin kasi natin yung numero o pag-aralan natin yung mga numero sa mga botohan. Siyempre pag senador, kung let's say sabihin natin may 15 na loyalist, siyempre plus yung iba kasi pwede namang iboto si presidente dahil 12, di ba? So ang expected na boto diyan is nasa 20, gano'n, nasa 20 million, pero hindi naman nangyari. Kaya nga sinasabi ko na ang loyalist at solid north ay wala pang 15 million. Although sigurado ako na merong Marcos loyalist at solid north. Ano yan? Proven yan. Yun nga lang, hindi aabot sa 15 million. Kaya nga nung sinasabi na nakinabang si Inday Sara, hindi yon kapanipaniwala pagbabatayan natin yung mga bilang o datos ng mga botohan pagdating sa eleksyon. Kasi 31 million ang ating Pangulo, 32 million naman si Sara. So kung nakuha ni Sara yung solid north na sabihin natin 15 million, sige isagan na natin, di ba? 32 million minus 15 million. Di ibig sabihin, mas marami pa rin yung supporter ni BP Inday Sara, yung galing ng Mindanao at Bisaya. Kasi, siyempre, mas marami naman talaga sila doon. So, yun yung analysis natin. Kaya, hindi natin dapat sabihin na kinabang yung isa. Hindi rin natin dapat sabihin na kinabang si PBBM kay Sara. Ang pinakamalapit sa katotohanan dito sa usaping ito ay nakinabang sila lahat. Kaya nga, merong team unity. Although pagbabasehan kasi natin ng numero, maiisip natin o makukonklud natin na mas marami yung galing sa Mindanao at Visayas. So, anyway, ano naman kasi hindi natin dapat pagkumparahin na ang Vice President at Presidente kasi unang-una nagkasama naman sila. Pangalawa, hindi naman sila magkalaban. Di ba? Patapos na ang termino ng ating Pangulo. So, there's no need. No? Wala na siyang interest na dapat pabagsakin din kasi ang ating Vice Presidente. Kasi unang-una tapos na. Dapat nga kung ako ang ating Pangulo, alagaan ko si BP Sara. Dahil siyempre kapag siya yung manalo, siya kasi yung siya kasi yung candidate to be. Kapag siya yung nanalo, siyempre hindi ako magkakaproblema sa kanya, which is hindi ngayon nangyayari. Kasi marami kasing players na nagpapasabong sa dalawa. May third force kasi na nagpapasabong sa dalawa. Dinidivide nila yung team unity. Divide and rule theory, di ba? Pag na-divide nila, sila yung papasok. No? So yung sa analysis ko, yung suspits ako dyan is yung yung third force is yung kombinasyon ng LP at saka CPP-NPA. Kasi sila naman yung mahilig manggulo ng gobyerno, no? Itong mga kapatid natin sa CPP-NPA. So, dapat tigilan na natin na pagkumparahin yung dalawa kasi unang-una hindi naman sila magkalaban. At doon sa part ng ating Pangulo, of course, nandyan na yan. Hayaan na natin natapusin niya ang kanyang termino. Although, hindi naman tayo dapat manahimik sa mga nakikita natin. Kaya nga tayo nananawagan sana para mapakinggan niya. Kasi may ilang taon pa naman na natitira, mahigit isang taon pa yata na natitira sa kanyang termino. At least kung nababalot man ngayon ang korupsyon, ang kanyang pamumuno o pamunuan, siya naman mismo, di ba? Very vocal naman siya na laban siya sa korupsyon, di ba? Ang hiling na lang sana sa natin sa ating Pangulo is gawin niya kasi, di ba? Thought without action is impotence.
Wag lang kasi yung puro salita, gawin niya kasi at the end of the day, siya din naman yung ano, mag-iiwan ng legasya, 'di ba? Marami pang oras, 'di ba, na patunayan niya na patunayan niya na totoo ang kanyang sinasabi na ayaw niya sa kabulastugan, ayaw niya sa korupsyon, 'di ba? Normal lang naman 'yon na kasi nagkautang din siya ng utang na loob sa kanyang mga supporter, nagkaroon pala ng utang ng loob. Siyempre yung pag-payback naman, hindi naman dapat aabot na magbabayad siya sa utang na loob. Hindi naman aabot na, 'di ba, mag-delegate o magtalaga siya ng mga tao na para makabayad lang, pababayaan na sila na mangurakot, 'di ba? Hindi naman tama 'yun, 'di ba? So, yun lang kasi siyempre lahat naman tayo ayaw natin ng korupsyon, no? Yun lang yung ano, kailangan nating labanan, no? Kaya tayo very vocal din tayo na sinasabi kasi nakikita din naman natin, no? Ang daming tropa na nagsasabi sa atin, 'di ba? Okay lang sana yung mga tropa naman na nagsasabi sa atin, inandyan sila sa kamay nila, mga professional yun, 'di ba? Mga businessman, mga magagaling na tao, 'di ba? Ano naman tayo, hindi naman tayo nagkakalayo ng opinyon at analysis sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno at lipunan. Kaya siyempre tumitindig tayo na labanan ang korupsyon at sa pamamagitan ng ating pagdadakdak-dak na ganito, hindi naman tayo nagpapabida dito. Siyempre bilang mamamayan, 'di ba? Meron tayo kasi yung tinatawag na patriotic, 'di ba? Kailangang maging patriot tayo. Tinuturo yan yung love of country na tinatawag, 'di ba? Kung mahal natin ang ating bansang Pilipinas, 'di ba? Dapat gumawa tayo ng paraan, 'di ba? Wala man tayo sa posisyon pero sa pamamagitan ng ganito, 'di ba? At least nakapagpapahayag tayo, 'di ba? Ng mga saloobin na maaring makatulong, 'di ba? Sa ating gobyerno, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga nakaupo, 'di ba? Para makastigo sila, 'di ba? Ganoon naman 'yun para alam nila kung ano yung i-correct nila para sa mas maunlad at mas mapayapang Pilipinas. So hanggang sa muli.